Welcome to El Regnum channel. If you are new to this channel, please do not hesitate to click subscribe and hit the notification bell for you to be more updated of the coming videos. Jerusalem, sa bayang muda Israel, kanyang ibinigay sa bansang nagbubunga, sa Diyos na kay Kristo na pananampalataya. Ang kaharian ng Diyos ikinubli ni Jesus. Hanapin natin ang bagong Jerusalem. May palatandaan ang malayong silangan, mga puno ng dagat, itong bansang Pilipinas. Sa lupang inirang ang ating tahanan, doon si Kristo maghari na walang hanggan. Tayo'y umasa at sumampalataya. Doon wala nang gutom at wala nang pagluluha. Sa lupang inirang ang ating tahanan, doon si Kristo maghari na walang hanggan. Tayo'y umaasa at sumampalataya. Doon wala nang gutom at wala nang pagluluha. Doon wala nang gutom at wala nang pagluluha. Okay, so mga kapatid, ganap na ang 2,000 taon na sukat ng panahon sa pagbabalik ni Kristo sa sanglibutan. At tayo'y nakapasok na sa 1,000 taon na si Kristo ay maghahari kasama ng kanyang mga bayan. Para masubaybayan natin ang buong katotohanan, nabuo ang programa ng The Kingdom of God sa palatuntunang Consumatum Est, na ang ibig sabihin ay natapos na ang lahat.
sabihin ko sa inyo na consumatum est, sapagkat natapos na ang mga gawain ng Diyos sa pagkatapos ng 2,000 taon ni Kristo, na ito rin ay pagkatapos ng 6,000 taon mula nang nagkasala si Adam. Sa ika-6,000 taon ay natapos ng Diyos ang kanyang gawang ginawa, at sa ika-7,000 taon siya ay nagpahinga. Gayon din sa pangalawang sanglinggo ay natapos na ang ika-6,000 taon, at tayo'y narito na sa ika-7,000 taon na kapahingahan ng Diyos. Dahil dito, kinakailangan sa mga tao ang paghahanda para mabago ang sarili, nang sa gayoy hindi na maibalik ang nangyari ni Adam, na habang nagpahinga ang Diyos, si Adam ay nagkasala noong unang panahon. Ngayon ay naitatag na ang kaharian ng Diyos na handang papasukan ng mga taong nakasumpong ng katwiran ng Diyos. So, mapagpalang oras sa ating lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. So, nandito muli po kami para mag-live sa kaorasang ito, sapagkat ito ay plano ng Diyos. At gayon din po sa lahat ng mga sumusubaybay, kami po'y nagpapasalamat sa kaorasang ito sa walang tigil o sawa na panunood o pakikinig sa programa ng The Kingdom of God sa palutuntunang Consumatum Est. So, inuulit ko po, mga kapatid, na live po kami ngayon dito po sa Region 2, Province of Quirino, Poblacion Sur, Madela, Quirino. No? So, bago po ang lahat, ay nais ko munang magbigay-pugay sa amin pong mahal na dakilang guro, Supreme Founder of the Kingdom of God, His Majesty Supreme King Philemon Ondo Reyamburanza. At sa amin pong 5 spiritual mothers. At ganun din po na ako'y lubos na gumagalang sa amin pong mahal na Pangulo. Walang iba po, ang amin pong mahal na Prinsipe Rocky Y. Reyamburanza, na siya po ang amin pong President ng The Royal Alpha Omega Ring Trading Corporation. At ganun din po sa kapatid ng aming mahal na Prinsipe, walang iba po, ang amin pong Haring Adolfo B. Reyamburanza, na siya po ang ating President ng the Philippine Deuterium Development and Management Corporation. So, mapagpalang oras sa ating mga kinatawan, no? At ganun din po sa mga 12 tribes, 12 apostoles na kinabibilangan po ng aming regional director dito po sa Region 2. Walang iba po, Haring Edgar Palor Liguto. At kasama po ang kanyang reyna, walang iba, Reyna Ros Padillo Liguto. At sa lahat ng mga 70 prophets, mga municipal, barangay, down to Purok leaders. At sa lahat ng mga prinsipe at mga prinsesa sa loob ng kaharian ng Diyos. So sa gabing ito, mga kapatid, inuulit ko po na kami po'y nag-live para na naman po may parinig po sa ating lahat yung plano ng Diyos tungkol sa kaharian ng Diyos na amin pong ibabahagi sa ating lahat, hindi lang sa buong Pilipinas, maging sa buong daigdig. So nandito po kami ngayon at kasama ko po ang aking mga kapatid dito po sa Province of Quirino. Unang-una po, ang atin pong kapatid, Haring Roger Pagumpanan. At sa ating Haring Gerson
del Rosario. At sa ating inapo, dito po sa loob ng tahanang ito, walang iba po ang aking ina, Reyna Merlita Baltasar. At ang inyo pong lingkod, ako po ang inyong kapatid, Aring Robel Baltasar. So sa gabing ito, ay talaga pong amin na namang ipapakita sa inyo yung mga bagay na nais may paabot sa ating lahat sapagkat ito ay plano ng Diyos. Ano ba yung plano ng Diyos sa loob ng kaharian ng Diyos? Kung ating iisipin, mga kapatid, ang Diyos ay magtatayo ng isang kaharian na kailanman ay hindi na magigiba. Kaya nga po, inuulit-ulit po namin at lalong-lalo na hindi po kami nagsasawa na ipinaparinig po sa ating lahat yung plano ng Diyos tungkol sa kaharian ng Diyos sa buong daigdig o sa buong sanglibutan, no? Sapagkat sinabi nga ng Diyos ayon sa banal na kasulatan sa Matthew 24:14, no? Na kinakailangan talagang ipahayag yung ebanghelyo tungkol sa kaharian ng Diyos. Para sa gayon ay darating na ang wakas, no? Ngunit hindi man itong daigdig natin ay wawakasan ng Diyos, no? Intindihin nating maigi sapagkat ang Diyos ay magtayo ng isang kaharian na kailanman ay hindi na magigiba. Kaya muli naming iparinig sa inyo yung mga nakatagong lihim tungkol sa kaharian ng Diyos na siyang susi o mitsa para sa gayon ay labis nating maunawaan o maintindihan na yung plano ng Diyos ay maitayo ang kanyang kaharian sa isang bansa na nagkakabunga. No? Paulit-ulit namin yan para sa gayon ay labis natin maunawaan at sana tayo ay maging masaya sapagkat yung plano ng Diyos ay dito sa bansa nating Pilipinas dinala yung talagang lihim na walang nakapagbukas maski sino maliban po sa amin pong mahal na dakilang guro, mahal na Haring Filemon Ondo Reyambunas. Kaya nga, ang aming mahal na dakilang guro, mahal na Haring Filemon Ondo Reyambunas ay gumamit ng kanyang mga kinatawan para sa gayon ang kaharian ng Diyos ay maipahayag hindi lang kako sa bansang Pilipinas, maging sa buong daigdig. So bilang po ginamit ng Diyos para maipahayag ang tungkol sa kaharian ng Diyos na linihim pa sa daang-daang taon. Ngayon ay talaga po naming unti-untiin na ipinapaliwanag para sa ating lahat, no? Sapagkat ang Diyos, lalong-lalo na sa panahon ng ating Panginoong Jesus Christ, ang kanyang dala ay pag-ibig. Kaya, kung maintindihan po natin yung plano ng Diyos, sama-sama po tayo sa plano ng Diyos para sa loob ng kaharian ng Diyos. Kaya bilang mga pinagbigyan ng aming mahal na dakilang guro na magpahayag tungkol sa kaharian ng Diyos ay gagamit po tayo ngayon ng blackboard sapagkat mas mainam na maunawaan yung plano sa loob ng kaharian ng Diyos. Kaya ngayon, mga kapatid, sa oras at araw na ito, namin pong ipapahayag ang tungkol sa kaharian ng Diyos kung bakit ang kaharian ng Diyos ay inalis doon sa bansang Israel at ibinigay sa isang bansang nagkakabunga. Kaya ang una po nating tatawagin para siya'y magpahayag
doon sa mga natatagong lihim tungkol sa kaharian ng Diyos. Walang iba po, kundi isang reyna po. Ang aking ina, walang iba, Reyna Merlita Baltasar. Kaya ibibigay ko na po sa ating reyna, walang iba, Reyna Merlita Baltasar. Okay? So, maraming salamat, Hari. So, mapagpalang oras sa ating lahat, Luzon, Visayas, at Mindanao. So, bago ako magpatuloy ay nais kong magbigay pugay sa aming mahal na dakilang guro, Supreme Founder of the Kingdom of God, mahal na Haring Philemon Ondo Cream Bonanza. Ganon din sa mga 5 spiritual mothers, 12 tribes, 12 apostles na kinabibilangan ng aming regional director dito sa Region 2, Haring Edgar Palor Ligotong, at sa kanyang Reyna Rose Padillo Ligotong. Magandang gabi sa inyo, Hari at Reyna. Ganon din sa aming mahal na Pangulo, Prince Rocky Y. Rayambunansa, na siya ang aming President ng The Royal Alpha Omega Ring Trading Corporation, at sa aming Haring Adolfo B. Rayambunansa, na siya ang President ng The Philippine Deuterium Development and Management Corporation. So, magandang gabi sa inyo mahal na Prinsipe at Haring Adolfo Rayambunansa. Ganon din sa mga 70 prophets, municipal, barangay down to puro leaders. Ganon din sa mga prinsipe at prinsesa sa loob ng kaharian ng Diyos. So, ngayon mga kapatid, nandito po kami ngayon para mag-live, para iabot sa inyo tungkol sa programa ng The Kingdom of God, para malaman natin ang matagal natin hinihiling sa ating Panginoon, na ang kaharian ng Diyos ay sana ay dumating na. So ngayon mga kapatid, para lubos na natin maunawaan o malaman kung nasaan ang kaharian ng Diyos, ay gumamit kami ng Blackboard para malaman natin ang buong katotohanan na ang kaharian ng Diyos na inalis mula sa bansang Israel at ibinigay sa isang bansang nagkakabunga. So ngayon, mga kapatid, mayroon kaming pagpapatunay kung nasaan ang kaharian ng Diyos. So ngayon, gumamit ako ng Blackboard para maunawaan natin yung ibinigay ng Diyos na pagpapatunay kung nasaan ang kaharian ng Diyos ayon sa banal na kasulatan sa Genesis 23:26 hanggang 25:23 hanggang 26. So, ganito po ang sinabi. At sinabi sa kanya ng Panginoon, dalawang bansa ay nasa iyong bahay, bata, at dalawang bayan ay papaghihiwalayin mula sa iyong tiyan. At ang isang bayan ay magiging malakas kaysa isang bayan, at ang matanda ay maglilingkod sa bata. Sa 24, at nang matupad ang mga araw ng kanyang kapanganakan, narito't kambal sa kanyang bahay, bata. Sa 25, at ang unang lumabas ay mapula na buong kataway parang mabalahibong damit, at siya'y pinanganlang Isaw. Sa 26,
At pagkatapos ay lumabas ang kanyang kapatid. At ang kanyang kamay ay nakakapit sa sakong ni Esau. At ipinanganlan sa kanya ay Jacob. At si Isaac ay may 60 taon na nang sila ipanganak ni Rebecca. So, yan po ang nabasa sa banal na kasulatan na si Rebecca ay nagbuntis ng 2 bansa. So, ito po ang ginamit ng Diyos na parabol o talinhagang salita kung nasaan ang kaharian ng Diyos. Na si Rebecca ay nagbuntis ng 2 bansa. So, ngayon mga kapatid, so, kung literal na babae si Rebecca, pwede pang ibuntis ng 2 bansa, mga kapatid? Hindi, sapagkat ito ay ginamit ng Diyos na parabol o talinhagang salita para malaman natin kung nasaan ang kaharian ng Diyos na inalis mula sa bansang Israel at ibinigay sa isang bansa. So si Rebecca ay siyang daigdig. Siya lang ang pwedeng magdala ng 2 bansa. So, ngayon, nung dumating ang kanyang panganganak ni Rebecca, ang tanong, ano ang partera? Sapagkat 2 man ang kanyang ipapanganak. 2 bansa, mga kapatid. So, kailangan kung bansa ang kanyang panganganak ni Rebecca, ay kailangan din na bansa ang kanyang partera. So, ang tanong mga kapatid, kung literal na babae ang manganganak, ano ang partera? So, noon, midwife, ngayon, doktor na. Subalit, 2 bansa man ang kanyang ipapanganak, kailangan bansa rin ang kanyang partera. So, ang ginamit na partera ni Rebecca ay ang bansang Spain. Kung nasaan ang kaharian ng Diyos. So, ngayon, dito sa Spain, mayroon 2 inudyukan ng Diyos para mag-discovery. Mga kapatid, walang iba kundi si Christopher Columbus at Ferdinand Magallanes. Sila ang nag-discovery patungo sa malayong hilaga. At nakarating sila noong October 12, 1492. So, ayon sa banal na kasulatan ay ang unang anak ni Rebecca ay si Esau. So, ang tanong, sino si Esau? Ayon sa banal na kasulatan sa Genesis 36:8, ay si Esau ay siyang Edom. So, ganito po ang sinabi sa Genesis 36:8. At tumahan si Esau sa bundok ng Seir. Si Esau ay siyang Edom. So, yun po ang nabasa sa banal na kasulatan na si Esau ay siyang Edom. So, ito ang nabasa sa banal na kasulatan. Ang tanong, sino itong Edom? So, kung titignan sa world map o sa encyclopedia, ang Edom ay siyang bansang Amerika. So, ito
ang unang anak ni Rebecca na si Esau na siyang Edom at siya ang bansang Amerika. So, ngayon balikan natin ang mga discovery na bumalik sana sa bansang Spain, subalit mayroon silang nakita na liwanag sa malayong silangan at patuloy silang naglakbay patungong malayong silangan at nakarating sila noong March 16, 15, 21. So, balikan natin ang unang anak ni Rebecca na si Esau na siyang Edom na siyang bansang Amerika. Ang pangalawang anak ni Rebecca ay si Jacob. Sino si Jacob? So, ayon sa banal na kasulatan sa Genesis 32:28. So, ganito po ang sinabi. At sinabi niya, hindi na tatawagin Jacob ang iyong pangalan, kundi Israel, sapagkat ikaw ay nakipagpunyagi sa Diyos at sa mga tao, at ikaw ay nanaig. So, yan po ang nagbasa sa banal na kasulatan na hindi natawagin Jacob, kundi Israel na. So, ito yung pangalawang anak ni Rebecca na si Jacob na siyang Israel. So, ayon sa yung dalawang nag-discovery ay mayroon silang nakitang isang isla at umuwi sa bansang Spain para ibalita sa hari doon na mayroon silang nakitang na isang isla na wala pang pangalan. At sinabi ng hari doon sa bansang Spain na ang hari dito ay si King Philip II. So, sabi ng hari doon na bumalik kayo at bigyan nyo ng pangalan. At isunod nyo na lang sa aking pangalan. So, bumalik ang mga discovery dito sa isla na wala pang pangalan at binigyan nila ang pangalan binigay niyang pangalan ay Pilipinas o Las Islas Pilipinas. So, gusto pa nilang gawing Kristiyanong paniniwala ang bansang Pilipinas. Ha? So, plus 2 years para makapaghanda nila para naging Christian country ang Pilipinas ay mayroon 2 taon na paghahanda. So, kung kwentahan natin, ang sukat ay 1523. So, dito, isinigaw ni Raha Humabon at Lapu-Lapu na ang Pilipinas ay naging Christian country noong April 14. April 14, 1523. Philippines is a Christian country. So, nabinaptismuhan pa ni Father Pedro Valderrama.
Bakit malakas, mapula, mabalahibo, at maglilingkod sa batas? So, sa taong, ang tanong, mga kapatid, bakit maglilingkod sa bata? So, ang tanong mga kapatid, bakit malakas? Malakas. So, ang tanong, ang bansang Amerika po ba ay malakas? Tunay. Sapagkat ang kanyang mga armas ay malalakas. So, ang tanong, ang bansang Amerika po ba ay mapula? So, tunay mga kapatid. Sapagkat, kung masilayan ng araw ng mga putik nila ay mamula-mula. Mga kapatid. So, ang tanong, ang bansang Amerika po ba ay mabalahibo? Tunay, sapagkat makita ang kanyang mga kutis nila na mabalahibo. So, ang tanong, mga kapatid, bakit maglilingkod sa bata? So, ganito ang hanay. So, para malaman natin kung nasaan ang kaharian ng Diyos. So, sa taong 1945, so, ano ang naganap? Sa taong 1945, ito yung Second World War, pangalawang digmaan. Second World War. So, bakit maglilingkod sa bata? So, ang bansang Pilipinas ay hindi humingi ng tulong sa bansang Amerika, kundi kusang tinulungan ng bansang Amerika ang bansang Pilipinas. So, sa taong 1946, ano ang ganap dito mga kapatid? Ito po ang nasabing American-Philippine Friendship Day. American-Philippine Friendship Day. So, yan po ang unang pagpapatunay kung nasaan ang kaharian ng Diyos, mga kapatid, na ginamit ng Diyos na talinghagang salita. Sapagkat linihim, sapagkat ang kaharian ng Diyos ay inalis sa bansang Israel at ibinigay sa isang bansang nagkakamula. So, ang tanong mga kapatid, saan ito naganap? Walang iba kundi ang ating bansang Pilipinas. So, ang tanong, nasaan ang kaharian ng Diyos? Walang iba, bansang Pilipinas. So, yan po ang ating pagpapatunay na tungkol sa kaharian ng Diyos na inalis mula sa bansang Israel at ibinigay sa isang bansa. So, ako'y nagpapasalamat sa aming mahal na dakilang guro, Supreme Founder of the Kingdom of God,
na siya ang nagbigay sa amin kaalaman o buong katotohanan kung nasaan ibinigay ang kanyang kaharian. At mapalad sa bansang Pilipinas sapagkat dito ibinigay ng Diyos ang kanyang kaharian. So, maraming salamat at magandang gabi sa ating lahat, Luzon, Visayas at Mindanao, at ako'y nagpapasalamat din sa aming mahal na Pangulo, mahal na Prinsipe Rocky Y. Riambunansa at sa kanyang kapatid, Haring Adolfo B. Riambunansa. So, maraming salamat po at magandang gabi sa ating lahat. So, bibigay ko sa isang kapatid para patunayan din kung nasaan ang kaharian ng Diyos. Walang iba kundi si kapatid Haring Roger Pagumpan. So, maraming pong salamat po, Reyna. So, bago po ang lahat, isang mapagpalang oras po sa atin ngayon. Sa oras na ito, mula Luzon, Visayas at Mindanao. So, narito po kami ngayon sa programang The Kingdom of God upang papahayag namin po ang plano ng Diyos sa daigdig. So, bago po natin umpisahan po, ay unang-una po ay bumabati sa aming mahal na dakilang guro, mahal Haring Philemon Undok Riambunansa, ang aming Supreme Founder of the Kingdom of God, His Majesty, Supreme King Philemon Undok Riambunansa. At ganun din sa 5 spiritual mothers na nandun po sila ngayon sa New Purok, Jerusalem, sa Talisay, no? Talisay Shrine, Dapitan City, Zamboanga del Norte. At ganun po sa aming mahal na Pangulo, na walang iba, ang aming mahal na Prinsipe Rocky Y. Riambunansa. Magandang gabi po, mahal na Prinsipe, na siya po ang aming President sa The Royal Alpha Omega Ring Trading Corporation. At ganoon din sa kanyang kapatid na walang iba, na si Haring Adolfo B. Riambunansa, na siya po President sa Philippine Deuterium Development and Management Corporation. So yan po ang dalawang magkapatid na may hawak ng dalawang company sa loob, no, ng The Kingdom of God. Kaya ako po ay buwabati sa lahat ng mga royal family ng Riambunansa. Magandang gabi po sa inyo po lahat. At ako din naman ay buwabati sa lahat ng mga 12 tribes sa buong Pilipinas at sa lahat ng mga 12 apostolis, no, sa buong Pilipinas. Kasama po dyan ang aming Regional Director sa Region Tom, no, walang iba, Haring Edgar Palor Ligotom, na kasama din na ngayon ang kanyang Reyna, na walang iba, Reyna Rose Ligotom. So, magandang gabi po sa inyo, Haring Reyna. At ganoon din sa lahat ng mga 70 prophets sa buong Pilipinas. At sa lahat ng mga municipal leader down to barangay leader hanggang sa purok leader. Yan po ang kinakatawan sa lahat o sa buong pwersa ng The Kingdom of God. So, muli, ako po ay nagpapasalamat sa lahat.
So, magandang gabi po sa atin. Kaya, narito po kami ngayon live sa programang The Kingdom of God, Region 2, upang salaysayin po namin ang mga pangyayari o kaganapan o programa ng Diyos sa daigdig. Sapagkat ang programa ng Diyos mula pa noon hanggang ngayon ay walang iba kundi ay magtayo ng kaharian ng Diyos. So sa panahon ngayon mga kapatid, marami po ang mga bumabanggit o nagpapahayag din naman sa salitang kaharian ng Diyos, no? So ang iba naman na nagpapahayag dito ay tinuturo po yan na ang kaharian ng Diyos daw ay nandun po yan sa taas, no? Sa taas or sa taas pa ng langit. At ang iba naman na nagpapahayag tungkol sa salitang kaharian ng Diyos ay nandito raw yan, sa puso ng tao. So, gaano ba katotoo mga kapatid yung salitang kaharian ng Diyos na binabanggit ng Diyos ayon sa kanyang sinabi? No? Sapagkat ang plano ng Diyos sa daigdig ay magtayo, no, ng kaharian. Kaya nga, yung kaharian ng una, yan po ay nag-umpisa doon sa bansang Jerusalem. So ginamit ko dyan unang-una ang hari na walang iba si King Saul, pangalawa si King David, at ang pangatlo si King Solomon. No? Yan po ang umpisa sa istorya ng Diyos tungkol sa kaharian ng Diyos. Kaya nga nung dumating na ang panahon na sa panahon ito ng ating Panginoong Kristo. So sa panahon ng ating Panginoong Kristo ay kilala din siya na bilang Diyos, na ang kanyang titulo ay Diyos, Hari, Pastor, o Pari. Kaya nga, doon sa bansang Jerusalem ay pinangaral po ng ating Panginoong Kristo ang mabubuting balita tungkol sa kaharian ng Diyos. So, kung ating babasahin sa banal na kasulatan, kung totoo ba na yan po ay isinigaw ng ating Panginoong Kristo, so mababasa po natin yan sa banal na kasulatan mga kapatid. Ayon po sa Lucas 4, ang talata po niya ay 43. Pag-ipasa po natin, Hari. So, ganito po ang sinabi. Datapwat sinabi niya sa kanila, dapat namang ipangaral ko sa mga ibang bayan ang mabubuting balita ng kaharian ng Diyos, sapagkat sa ganito ay sinugo ako. So mga kapatid, napakaliwanag po yung ating nabasa na ipinangaral talaga ito ng ating Panginoon Kristo doon sa isang bansa. No? Bansa. Ano yung pinangaral ng ating Panginoon? Ang tungkol sa mabubuting balita sa kaharian ng Diyos. Kaya nga, pag binanggit po natin yung kaharian, alamin po natin kung ano itong totoo. Kung ano ba itong kaharian. Sapagkat sa panahon natin ngayon, mga kapatid, ay marami din naman mga bumabanggit po dyan na ang kaharian daw ay nandun sa taas at ang kaharian ng Diyos ay nandito rin sa puso ng tao. So, kung ating isipin, ayon sa sinabi ng ating Panginoon Kristo, ay bansa ang kanyang tinutukoy. No? Kaya nung nangaral na ang ating Panginoong Kristo tungkol sa mabubuting balita ayon sa plano ng Diyos, doon sa isang bansa na tinawag na Jerusalem. Kaya nga ang tanong ko po sa inyo mga kapatid ay, tinanggap po ba ito ng mga tao? So hindi po ito tinanggap. Bakit?
imbis na ang bansang Jerusalem, mga kapatid, yun ang pinili ng Diyos na doon sana itayo muli ang kaharian ng Diyos na nawala sa panahon na mga unang hari na mula kay King Solomon, no? Mula kay King Saul, King David, hanggang kay King Solomon. Natapos doon yung paghari nila. Kaya nga, ang tanong ko po sa inyo ay, nagpatuloy po ba ang plano ng Diyos? So, ibig sabihin, nagpatuloy. Ang tanong, sino po yung ginamit naman ng Diyos ngayon? So, walang iba ang ating Panginoon Kristo. No? Yung kaso lang, nung ipinangaralan niya ang kaharian ng Diyos doon sa isang bansa na tinawag na Jerusalem, hindi naman ito tinanggap ng mga tao. Bagkos, ang ginawa ng mga tao ay hinuli, nilitis, at pagkatapos ipinako siya sa cross. Kaya nawala na. No? Nawala na. Pero ang tanong, mga kapatid, sapagkat ang kaharian ng Diyos ay Diyos lamang ang may-ari. So, noong sa panahon na ng ating Panginoon Kristo, ang tanong ko po sa inyo, mga kapatid, nagpatuloy kaya yung plano tungkol sa kaharian ng Diyos? So, nagpatuloy sapagkat kung ating basahin sa banal na kasulatan na sinabi ng ating Panginoon Kristo, ayon po, mababasa po yan sa Lucas 13, ang talata po niya ay 34 hanggang 35. Alamin po natin, mga kapatid. So, ganito po ang sinabi. O Jerusalem, Jerusalem, na pumapatay sa mga propeta at bumabato sa mga sinugo sa kanya. Makailang inibig kong tipunin ang iyong mga anak na gaya ng pagtitipon ng inahing manok sa kanyang sariling mga sisil sa ilalim ng kanyang mga pakpak. At ayaw kayo? Sa 35, narito, sa inyo'y iniwang walang anuman ang inyong bahay. At sinasabi ko sa inyo, hindi ninyo ako makikita hanggang sa inyong sabihin, mapalad ang kuwaparito sa pangalan ng Panginoon. Napakaliwanag po ang sinabi ng Diyos, mga kapatid. Binanggit po niya, Jerusalem, Jerusalem, aalis na ako sa inyo at hindi nyo na ako makikita. So, ibig sabihin, mga kapatid, na yung Diyos doon sa Jerusalem, na walang iba, na nalalaman sa lahat ng mga tao, ang ating Panginoong Jesus, o Panginoong Jesus, Kristo. No? Siya lang ang nalalaman ng mga tao, na walang iba, Diyos. Kaya nga, noong ipinangaral na ng Panginoon ang tungkol sa mabuting balita tungkol sa kaharian ng Diyos, hindi na siya pinaniwalaan ng mga tao. Kaya nga, yung Jerusalem na tinutukoy doon, sabi ng Panginoon, aalis na ako sa inyo at hindi nyo na ako makikita. So, ibig sabihin, wala na ang Diyos po dito sa bansang Jerusalem. Wala na. Ngunit ang tanong, mga kapatid, nagpatuloy po ba kaya ang istorya ng Diyos tungkol sa kaharian ng Diyos? Nagpatuloy, mga kapatid. Kung ating babasahin sa banal na kasulatan, ayon po sa sinabi ng ating Panginoon Kristo, doon sa Matthew 21, verse 42 hanggang 43. Basahin po natin. Yung pinaalis doon sa bansang Jerusalem. Tingnan po natin, mga kapatid. So, ganito po ang sinabi. Sinabi sa kanila ni Jesus, kailanman bagay hindi ninyo nabasa sa mga kasulatan? Ang batong itinakwil ng nangagtatayo ng gusali. Ang siya ring ginawang pangulo sa panunok.
ito'y mula sa Panginoon, at ito'y kagilagilala sa harap ng ating mga mata. Yun, tuloy. Sa 43, kaya nga sinasabi ko sa inyo, aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansang nagkakabunga. Maliwanag po ang sinabi ng ating Panginoon. No? Sinabi ng ating Panginoon, alisin sa inyo ang kaharian at ibigay doon sa isang bansa nga nagkakabunga. Kaya nga ang tanong, may bansa pabubot doon sa taas? O sa tuktok ng langit? O saan ba? May bansa ba doon sa puso ng tao? Wala, mga kapatid, kundi ang binanggit ng Diyos na siyang pagtayuan ng kaharian ay bansa. Kaso lang, mga kapatid, hindi po niya binigyan ito ng address. Kaya, paano natin ito hanapin? Kaya sinabi ng Diyos, ayon po sa Matthew 6:33, pakibasa po natin, hari. So, ganito po ang sinabi, datapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Kaya nga sinabi na ng Diyos ng ating Panginoon Kristo, bagaman inalis niya dito at ibinigay sa isang bansa na nagkakabunga, ngunit sinabi niya, hanapin niyo muna ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito'y pawang may daragdag sa inyo. So kung ating isipin, mga kapatid, sinungaling kaya ang Diyos na nagpapahanap sa kaharian kung hindi niya ito o hindi natin ito mahanapan? No? Kaya nga, nagbigay po siya ng direksyon doon sa isang bansa nga nagkakabunga, mga kapatid. Kaya alamin po natin nasaan ang kaharian ng Diyos na inalis dito sa isang bansa na tinawag na Jerusalem. No? Jerusalem. So, papatunayan ko sa inyo, mga kapatid, kung anong bansa ang binanggit ng Diyos na siyang tinawag na nagkakabunga, mga kapatid. Kaya, hinula po ito ni Propeta Isaias. No? Kung ating itong babasahin sa banal na kasulatan, ayon po sa Isaias 24:15. Kung nasaan na ang kaharian ng Diyos. So, ganito po ang mabasa. Kaya't luwalhatiin ninyo ang Panginoon sa silanganan. Sa makatuwid bagay ang pangalan ng Panginoon, ng Diyos ng Israel, sa mga pulo ng dagat. Yun, mayroon na siyang ibinigay na direksyon kung paano natin ito mahanapan. Sinabi ng Panginoon ayon sa hinula ni Propeta Isaias na luwalhati ninyo ang Panginoong Diyos ng Israel, sapagkat ang Israel, mga kapatid, ito po ang sentro, tinawag na Jerusalem. Kaya nga, sinabi ng Diyos ayon sa hinula ni Propeta Isaias na luwalhati ninyo ang Panginoong Diyos. Saan? Doon sa Israel. Saan? Doon sa malayong silangan sa mga pulo ng dagat. Ngayon, gagawa po tayo ng ilustrasyon para malaman po natin yung direksyon. No? Gagawa po tayo ng illustration board. Para malaman po natin yung direksyon na tinutukoy ayon po sa hinula ng Diyos, sapagkat ang kaharian ng Diyos mula pa noon hinula na kung nasaan ito. Ngayon, sinabi ni Propeta Isaias, luwalhatiin ninyo ang Panginoong Diyos ng Israel doon sa malayong silangan sa mga pulo ng dagat.
So ano kaya yung nandoon sa malayong silangan sa mga pulo ng dagat? Kaya atin po itong i-research, alamin kung ano yung nandoon na tinutukoy sa hula ni Propeta Isaias. Ngayon, kung atin yung i-research, mayroon naman tayong mga high-tech ngayon na kagamitan, mga gadget, o titingnan po natin yan sa world map, ang nakalagay po doon sa malayong silangan, sa mga pulo ng dagat, ito po ay mga bansa na tinutukoy. Oh? 4 na bansa na nandoon sa malayong silangan. Ang una po dito, yung Japan, Indonesia, Malaysia, at ang Pilipinas. Yan po ang binanggit doon sa malayong silangan sa mga pulo ng dagat, mga kapatid. Kaya titingnan po natin yung direksyon. Kasi mayroon ng direksyon na ginamit ng Diyos. Bagaman dito sinabi na ibigay sa isang bansa na nagkakabunga, walang address. Pero may direksyon na tinutukoy. Ngayon, tingnan po natin ang direksyon na tinutukoy ng Diyos. Ngayon, mga kapatid, ang Japan po ba, mga kapatid, ay niluwalhati ng isang bansa na tinawag na Japan? So, hindi po, mga kapatid, sapagkat ang Japan po ay Indonesian, kaya wrong, o Buddhism. Ngayon, ang pangalawang bansa na Indonesia, ayon po sa hula ni Propeta Isaias, niluwalhati po ba ng bansang Indonesia ang Panginoong Diyos ng Israel? So, hindi pa rin. So, ibig sabihin, wrong. Ang pangatlong tinutukoy na bansa doon sa malayong silangan, na bansang Malaysia, ang tanong sa inyo, mga kapatid, niluwalhati po ba ng bansang Malaysia ang Panginoong Diyos ng Israel? Hindi po. Sapagkat ito po ay mga tawisin. Ngayon, sa bansang Pilipinas, mga kapatid, ang tanong ko po sa inyo, niluwalhati po ba dito sa ating bansang Pilipinas ang Panginoong Diyos ng Israel? So, ibig sabihin, totoo. Mga kapatid, ibig sabihin, check. Sapagkat, ang bansang Pilipinas lang po ang nakakuha ayon sa hinula ni Propeta Isaias na luwalhati ninyo ang Panginoong Diyos ng Israel. Saan? Doon sa malayong silangan sa mga pulo ng dagat. Ngayon, mga kapatid, sapagkat kung ating titingnan ayon po sa hinula ng Diyos, sapagkat sinabi na ibigay sa isang bansa nga nagkakabunga. So, ang tanong, mga kapatid, sa bansang Japan po ba ay nagkakabunga ang pangalang Diyos ng Israel? So, hindi. Ang bansang Indonesia, ang tanong, nagkakabunga po ba ang pangalang Diyos ng Israel? So, hindi pa rin. At ganoon din ang bansang Malaysia. Hindi pa rin nagkakabunga ang pangalang Diyos ng Israel, sapagkat ito po ay isa lang ang kanilang sinasamba po dito. Sapagkat ang Japan po ay Buddhism, ang Indonesia ay Hinduism, at ang Malaysia po ay Taoism. At ang Pilipinas, ito po ay Christianism. So, ibig sabihin,
ang ating bansang Pilipinas, mga kapatid, ayon po sa hinula ng Diyos. Ha? Na ayon po sa sinabi sa unang nagpreaching kanina, na walang iba, si Reyna Merly Baltasar. Pinapatunayan po niya ang unang patutuo o discovery, mga kapatid. Na ayon po sa unang patutuo na binanggit doon, mga kapatid, sa discovery, na kung ating isipin, na-discover ang ating bansang Pilipinas March 16, 1521, ayon po sa hinula o pinapatunayan ng ating Reyna Merly Baltasar. Para matupad yung hula na nagkakabunga, kaya insakto ito sa sukat na April 14, 1521 para maganap yung hula na nagkakabungang bansa plus 2 years na diyang preparasyon. Kung ating idagdag yan sa 1521, ang sukat, mga kapatid, 1523. Ngayon, ang tanong ko po sa inyo, mga kapatid, ano ang naganap sa taong ito? Ha? 1523. Isinigaw po yan doon sa Mactan, Cebu, Limasawa Island, na pinatunayan ni King Lapu-Lapu at ni King Humabon. Sa Mactan, Cebu. Pinatunayan po nila ng ating bansang Pilipinas, isinigaw po na Philippines is a Christian country. So, ibig sabihin, natupad yung hula ayon sa sinabi ng Diyos na alisin sa inyo ang kaharian at ibigay sa isang bansa nga nagkakabunga. Kaya nga, hindi po kami mahiya na sabihin sa inyo, ayon po sa itinuro ng aming dakilang guro, mahal na Haring Pilimon Undo Riam Bonanza, na tinutukoy po, mga kapatid, ayon po dito sa itinurong numero o taon na upang maganap ang programa ng Diyos sa daigdig. Kaya nagbigay po siya ng mga sukatan ayon po sa tinutukoy 1523. Philippines is a Christian country. So, ibig sabihin, isang bansa nga nagkakabunga. Kaya nga, mga kapatid, hindi po ako mahiya na sabihin po sa inyo na ang bansang Pilipinas ang siyang tinutukoy kung nasaan ang kaharian ng Diyos. Kaya, ang tanong ko po sa inyo, mga kapatid, saan po ito naganap ayon sa sukat ng Diyos? Walang iba dito sa ating bansang Pilipinas. Yan po ang tinukoy na direksyon ng Diyos ayon po sa hinula ni Propeta Isaias na
luwalhati ninyo ang Panginoong Diyos ng Israel. Saan? Doon sa malayong silangan sa mga pulo ng dagat. Kaya muli, ako po'y nagpapasalamat mga kapatid sa gabing ito, sa buong pwersa ng The Kingdom of God sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Kami po'y nagpapasalamat sa lahat. Lalong-lalo na po unang-una sa aming mahal na dakilang guro, mahal na Haring Pilimon Undo Priambonanza, at ganoon din sa aming mahal na Pangulo, walang iba, mahal na Prinsipe Rocky Y. Priambonanza. So muli, ang susunod ko pong tatawagin na siya po ang magpapatunay na kung nasaan ang kaharian ng Diyos, ay ang aking tatawagin ko naman ang ating hari, walang iba, Haring Gerson del Rosario. Sayo po, Ari. So, maraming salamat, Hari. So, magandang gabi po sa ating lahat. Mga hari, mga reyna, mga prinsipe at prinsesa, buong Pilipinas sa loob ng kaharian ng Diyos. Yan. So, live po tayo ngayon sa The Kingdom of God, Region 2 Official, sa Province of Quirino, sa bahay po ng isang kapatid natin, si Reyna Merly Baltasar. Okay, so bago po ako magpatuloy, isang pasasalamat, pagpupuri sa aming mahal na dakilang guro, ang aming Supreme Founder of the Kingdom of God, His Majesty Supreme King Filimon Undo Priambonanza. At ganoon din po sa aming mga 5 spiritual mothers, 12 tribes, 12 apostoles, sa lahat ng mga board of directors sa buong Pilipinas, mula Region 1 hanggang Region 12, na kinabibilangan po ng aming Regional Director sa Region 2, Hari Edgar Palor Ligutom, at sa kanyang Reyna Ros Padillo Ligutom, sa lahat po ng mga 70 prophets sa buong Pilipinas, at sa lahat po ng mga municipal leaders, barangay down to Puro. At po rin po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa aming mahal na Pangulo, mahal na Prinsipe Rocky Y. Priambonanza, na siya po ang President ng Royal Alpha Omega Ring Trading Corporation, at sa aming Hari Adolfo B. Priambonanza, na siya po ang President ng Philippine Deuterium Development and Management Corporation. So, mapagpalang oras po sa ating lahat. So, sa gabi ito, naririto naman po kami upang magbigay na naman ng mga nakatagong lihim at mga plano ng Diyos sa daigdig, yung mga sinalita pa ng Diyos ng mga parables o mga talinhagang salita, na wala pong ibang nakapagbigay kahulugan, kundi po ang aming mahal na dakilang guro, ang aming Supreme Founder ng The Kingdom of God, mahal na Haring Pilimon Undo Priambonanza. So, sa gabing ito ay magbibigay na naman po kami ng mga pagpapatunay na ito po ay galing sa aming mahal na guro. Yan. Na ako rin ay nakaintindi rin ng kunti lang naman. At pasasalamat din sa aming mahal na guro, na isa rin po ako na ginamit upang magpahayag tungkol sa mga salita ng Diyos, sa mga ibinigay
na aral na ito po'y katotohanan base po siyan sa banal na kasulatan. Hindi po ito galing sa amin, kundi galing po sa aming mahal na guro. Okay, so sa gabing ito, so ang plano ng Diyos ay magtayo ng kaharian. Yan. So kung makikita ninyo ay ito po ay makikita nyo Kingdom of God. Siyempre isipin po natin na ito po ay layan, sekta yan. Hindi po ito sekta. Ito po ay gobyerno ng Diyos yan. Sapagkat ang Diyos man ay hindi man nagtayo ng sekta. Sapagkat ang itinayo ng Diyos ay kaharian. Yan. Kaharian ang itinayo ng Diyos. Hindi po ito sekta. Ito po ay gobyerno ng Diyos, mga kapatid. Sapagkat yung mga unang ginamit ng Diyos na 4 na kaharian ay tapos na, wala na sila. Ang unang ginamit ang Babylonia, Medo-Persia, Greece and Rome. Yan ang unang ginamit ng Diyos na kaharian sa daigdig, mga kapatid. Kaya ang tanong, nagtuloy pa ba ang plano ng Diyos? Okay, so magtuloy yung plano, mga kapatid. Magtuloy ang plano ng Diyos na magtayo muli ng kaharian na kailanman ay hindi na magigiba. Kaya sa gabing ito, ang tema po natin ngayon o ang ating pag-uusapan sa gabing ito ay kung nasaan ang kaharian ng Diyos. Kaya papatunayan ko din sa inyo ngayon kung nasaan ang kaharian ng Diyos. Ayon nga sa ating mababasa sa banal na kasulatan sa Apokalipsis 17:10 hanggang 11. Basa So, rin. ganito po ang mga basa. At sila'y 7 hari, ang 5 ay nangabuan. Sila ay itong hari. Ang isa ay narito. Ang isa ay hindi pa dumarating. At pagdating niya ay dapat magtagal sa sandaling panahon. So sa 11, at ang hayop na naging siya ay wala na. Ay siya ring 8 at siya sa 7. At siya ay patungo sa kapahamakan. So, yun po ang nabasa sa banal na kasulatan na sila ay 7 hari na ang 5 sa kanila ay patay na. So, ito po ay talinghagang salita kung nasaan ang kaharian ng Diyos, mga kapatid. Na ang 5 sa kanila ay nangabuwal na. Ibig sabihin, patay na, mga kapatid. So, ang 5 sa kanila, ayon sa nabasa, ay patay na. So, ang 5 sa kanila ay patay na. So, sino nga ba itong 7 hari na ito, mga kapatid? So, ang una, ayon nga sa nabasa sa banal na kasulatan, ang 5 sa kanila ay nakabuwal na. Kaya ang una ay si Manuel Quezon. At pangalawa, si Manuel Rojas. Pangatlo ay si
Ramon Elpidio Quirino. At ang pang-apat, si Ramon Magsaysay. At ang 5 ay si Carlos Garcia. At ang pang-6 ay, ang 5 sa kanila ay patay na. O ibig sabihin, nangabuwal na. Yan, patay. Yan. Ang 5 sa kanila ay patay na. At ang isa ay narito na, mga kapatid. Sino? So, wala pong iba si Diosdado Macapagal. Yan. Si Diosdado Macapagal, siya ay naging Concon delegate. Yan. Siya ay naging Concon delegate. Yan. At siya pa ang naging president ng bansang Pilipinas. Kaya ayon sa nabasa natin ay pagdating niya at pagdating niya ay dapat magtagal sa sangdaling panahon. So, sino po siya? So, wala pong iba. Si Pangulong Ferdinand Marcos. Yan. Si Diosdado Macapagal Arroyo, nung natapos yung kanyang termino, ay ipinagpatuloy ang ating President Ferdinand Marcos yung kanyang batas, mga kapatid. Kaya si Pangulong Ferdinand Marcos ay naging President ng bansang Pilipinas at siya rin ay naging Concon delegate. Yan, ipinagpatuloy ni Pangulong Ferdinand Marcos ang batas ni Diosdado Macapagal. Yan, pinagpatuloy ni Ferdinand Marcos. Kaya nga, ayon sa nabasa na magtagal ng konting panahon. Kaya ang ating Pangulong Ferdinand Marcos ay ayon sa hula na magtagal ng konting panahon, mga kapatid, para makadagdag sa mga taon. Ipinatupad po ni Pangulong Ferdinand Marcos yung referendum. Kaya nga, magtagal siya ng konting panahon. Kaya, ang ginawa ng ating Pangulong Ferdinand Marcos ay nagpaboto siya ng yes or no. Kaya ang nanalo ay yes. Yan. Yes po ang nanalo, kaya nagtagal siya ng konting panahon. Hindi lang po yan ang ipinatupad ng ating Pangulong Ferdinand Marcos. So marami.
yung parliamentary government, yung samahang nayon, referendum, yan po ang ipinatupad ng ating Pangulong Ferdinand Marcos, mga kapatid. At ang pangwalo ay siya rin yung pangpito. Yan. At yung pangwalo, yung pangpito ay siya rin yung pangwalo. At yung pangwalo ay siya rin sa mga pito. Yan. Kaya naging first prime minister. Yan. Siya ang kauna-unahang naging first prime minister ang ating Pangulong Ferdinand Marcos, mga kapatid. Kaya ang tanong, saan po ito naganap? So, wala pong iba. Bansang Pilipinas, mga kapatid. Yan. Nasaan ang kaharian ng Diyos? So, wala pong iba. Hindi po ako natatakot or mahihiya na sabihin sa inyo na ang bansang Pilipinas ay siyang kaharian ng Diyos ayon pa sa hula. Yan. Hinula pa ng si Propeta Isaias, yan. Na bansang nagkakabunga ang bansang Pilipinas. Kaya ito po ang aking tinalakay sa gabing ito. Maraming salamat sa lahat po ng aming tagapakinig at pagsubaybay ng aming programa sa programang Consumatum S. Hindi po kami nagsasawa na paulit-ulit na ipinapahayag sa inyo itong kaharian, tungkol sa kaharian ng Diyos. Yan. Yun nga, yung nasabi ko kanina, ay isa rin po akong pinili ng Diyos na tagapaghayag ng mga salita ng Diyos. Kaya, at sa programa pala ng aming mahal na dakilang guro, na kung sino man ang may gusto na maging deuterium beneficiary sa programa ng aming mahal na dakilang guro, Malaring Sinimulan Undok Riam Bonanza, ito po ay libre, wala pong itong babayaran. Maski baby, pwede. Kahit hanggat may hininga, pwede po nating isali. Yan. Ito po ay libre na kaloob ng Diyos sa atin. Sa ating mga tunay na mga anak ng Diyos, mga kapatid. Kapag hindi man ito lahat mabigyan, na ang unang mabibigyan ay 35 million lang po. Pwedeng baby, maski kapapanganak, basta may birth certificate ka agad. Madali lang po. Isanggun niyo lang po sa amin sa aking numero. I-text nyo lang po pangalan, edad at address. Yan. Yan. Ito po ay libre. Wala pong babayaran. Libre ang sumali at libre rin po ang sasali. Kaya ang aming YouTube channel at Facebook channel, meron din kami.
sa aming YouTube channel. I-type nyo lang po ang El Regnum at ang aming Facebook page, The Kingdom of God Region 2 Official. Diyan lang po kayo titingin. At ang aking numero 0935-2501870. Ulitin ko po, 0935-2501870. Yan po ang aking numero sa cellphone number. Okay, so maraming salamat. Ako po ang inyong lingkod, Hari Gerson del Rosario. Maraming salamat at magandang gabi po sa ating lahat. At ibabalik ko na po sa ating Hari Robel Balcazar. Upang makakita sa kaharian ng Diyos, ipanganak muli ng tubig at ng Espiritu. Kung di natin sundin ang payo ni Jesus, hindi makapasok sa kaharian ng Diyos. Ang katotohanan, kalayaan ng tao, ito'y nagbibigay ng sagana at habang buhay. Magsisamba tayo sa Diyos Espiritu. Ang kaharian niya ay mamanahin natin. Upang makakita sa kaharian ng Diyos, ipanganak muli ng tubig ng Espiritu. Di natin sundin ang payo ni Jesus, hindi nakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang katotohanan, kalayaan ng tao, ito'y nagbibigay ng sagana at habang buhay. Magsisamba tayo sa Diyos Espiritu.